Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa kapwa kong mga tagapakinig ng programang H2H o Heart to Heart. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Ella, taga Pasig City, 34 years old, may live-in partner at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Kuya Poy, noong unang makita ko si June ay parang nag-slow-mo ang paligid ko. At para bang kami lang ang tao sa buong mundo noong mga panahon na yon. Aminado akong naging mabilis ang pagkakahumaling ko kay June. Sino ba naman kasi ang tatanggi sa isang lalaking matangkad, maputi, chinito, at physically fit? In short, pogi. Kaya nang kahit na sino, lalong-lalo na nga, ay iisipin kong kaya nga doon ay talagang masasabi kong man of my dreams talaga itong si June para sa akin. Dahil ayoko nang palampasin pa ang pagkakataon, Kuya Poy, ay ako na mismo ang nanligaw kay June. Pumayag naman siya. Naligawan ko siya. At sa tuwing lumalabas nga kami ay ako ang sumasagot sa ilan sa aming mga date. Kuya Poy, single dad si June. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang ginagawa kong panunuyo sa kanya. Kung minsan pa nga binibilhan ko rin ng regalo ang kanyang mga anak. Nang magkaroon ng pagkakataon ay tinanong ko na nga si June kung may pag-asa nga ba talaga ako sa kanya. At ang tanging sagot lamang niya sa akin noon ay hindi pa raw siya handa pagdating sa pakikipagrelasyon ulit. Binaliwala ko lang yung sagot niyang yun, Kuya Poy. At sa halip ay hindi ako pinanghinaan ng loob at nagpatuloy pa rin naman ako. Napansin din ito ng mga katrabaho ko maging ng mga kaibigan ko mismo. Pero ang makapagpapatiklop lamang pala sa akin at makapagpapabago ng nararamdaman ko para kay June ay ang babaeng nakita ko sa Facebook wall niya. Napag-alaman kong dati niya palang karelasyon yun. Walang malinaw na dahilan kung bakit nagtapos ang kanilang relasyon pero mas lalo pa nga akong nasaktan nang malaman ko na sa tuwing umuuwi si June sa kanilang probinsya ay patuloy pa rin ang pagkikita ng dalawa. Dinamdam ko yon, Kuya Poy, at ako na mismo ang nagkusang loob na lumayo at saka binlock si June at hindi ko na nga muna siya kinulit pa. Halos 1 taong ko ring inaliw ang sarili ko. At dahil nga sa nangyari, pakiramdam ko ay napagtanto ni June ang importansya ko sa kanya at sa mga anak niya. Si June na ang gumawa naman ng hakbang para muling magpatuloy ang aming komunikasyon. At doon nga ay nagsimula muli kaming dalawa. Naramdaman man o nagdamdam man ako noon, pero hindi pa rin nawawala ang nararamdaman kong espesyal para kay June. At ang pagkakataong ito ay matagal ko na rin hinihintay, Kuya Poy. Suntok sa buwan man pero nagkatotoo pa rin ang pangarap ko. Nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil binigyan nyo ng pagkakataon akong maibahagi ang aking storya. Nagmamahal, Ella ng Pasig. Dear Kuya Poy, at yan na nga mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kapatid na si Ella ng Pasig. O diba? Hindi sumuko at babae. Ayan, yan na naman. Magigising na naman kayo. Dahil babae ang gumawa ng first move sa kanyang gustong-gustong lalaki.